Episode 5 na ng ating Bataan Loop at napuntahan na nga natin yung pinakakilalang mga pasyalan sa Bataan. At dito na nga magsisimula yung madadaanan natin mga zigzag road ng Bataan at yung mga gandang pasyalan dito along the way. Siguradong mamamanga kayo sa episode na ito dahil makikita nyo na yung scenic road ng Bataan. Kaya naman samahan nyo ako, tara ikutin natin ang probinsya ng Bataan. Good morning! Okay, next, ano na tayo? Next location. Malapit na tayo matapos for day 1. Grabe, wala pa akong pahinga. Tindi. Laspag na ako, grabe. Legit mga kaibigan. Ilang oras na ako bumabiyahe mula umaga. Kailangan ko na maghanap ng camping site mamaya. Kasi sakto, ang tapos ko dito estimate mga alas 6, sige, maximum alas 6. So bago mag alas 6 dapat makahanap na ako ng ng makakampingan ko. Laspag na ako sa totoo lang. Legit. Pagod na ako. Mula Cavite walang tigil na may tigil pala. Kasi nga bumababa tayo sa motor eh. Pero naglalakad eh. Grabe. Legit. Ito ang nagpahirap sa natin eh, sa ruta na pinupuntahan natin. Yung pagod. Maganda yung panoy-poy. Solid siguro pag-campingan yun. Tingin ko pwede doon, pwede naman mag-camping, pagpapaalam mo lang. Ang problema, hindi mo kasama yung motor mo. Dati kasi nakakaakyat yung motor doon eh. May mga nakikita akong picture na nakaakyat yung motor nila doon. Pero dahil nga ang sama ng kalsada, kita nyo naman, hindi makakaakyat yung motor. Kalakad talaga. Sana sementohin nila yan. Yung 30 pesos, yata yun, para sa parking, nung sa bahay. Okay na rin. At least nasa loob ng bahay nila, o hindi pag-iinteresan. Kaysa naman i-risk mo na wag ka magbayad. So kaliwa tayo dito. 3 na lang ipupuntahan natin. Yung huli, yun yung spot na pagkakampingan natin. Medyo malawak kasi yun. Pagod na ako. Laspag na talaga, promise. Laspag. Walang tigil eh. Wala tayong tigil sa Nangangalahati pa lang tayo Mabilis lang to kung hindi tayo sa side trip eh. Pero dahil nga loop na to with side trip, mahaba to. Tatlo na lang, pero along the way naman na yung dalawa. Puro viewpoint lang to pinupuntahan natin, ito mga magkakasunod. Along the na lang to, promise, along the way, along the main road. Pagod na yung katawang lupa ako, grabe. Sana makahanap tayo ng magandang spot para nakaupo naman ako ng maayos. Or nakasandal. Hirap tong ginagawa natin. Ba't ko ba ginagawa to? Simple lang naman ang tanong dyan. Minsan matatanong mo talaga sa sarili mo kung bakit mo ginagawa to eh. Ang sagot lang dyan, passion. Kapag passion mo yung isang bagay, kapag masaya ka sa ginagawa mo, kahit anong hirap, makakaya mo eh. Kasi kung hindi ka talaga passionate sa ginagawa mo, sabihin natin sa trabaho mo, hindi ka passionate, or hindi ka talaga seryoso, hindi mo talaga career yan,
Parang ginagawa mo lang siya para syempre sakto mabuhay lang. Hindi mo siya ginagawa dahil passionate ka talaga sa kanya. May mga ganyan. Isang example. O sige. Call center. Isang magandang halimbawa yung call center. Sabi natin call center agent. Malaki yung sahod nila. Oo. Pero hindi naman nila pinangarap talaga yan eh. Hindi naman sila nag-aral ng high school, elementary high school at ng college para mag call center. May mga kanya-kanyang pangarap din talaga yan. Siguro ginagawa nilang way yung call center para kumita, para ma-reach nila yung pangarap nila. Yung iba nag-iipon para makapag-aral, yung iba nag-iipon para makapag-board exam, ganon. So kanya-kanyang ano talaga yan. Yung mga nasa SM, yung mga bagay sa SM, hindi naman nila pinangarap talagang maging ganyang trabaho sa SM. Marangal naman. Hindi naman mababang uri yung trabaho ng sa SM, no? Mga construction worker, hindi naman mababang ano yan eh. Kasi ano yan eh. Legit na trabaho yan eh. Kumbaga legal eh. 'Di ba? Although ginagawa mo siya, hindi dahil passionate ka, ginagawa mo siya para lang, syempre, kumita din ng pera. Huwag na tayo maglokohan dito. May mga bagay tayong ginagawa para dahil sa gusto natin kumita ng pera. Di ba? Pero yung iba, may pangarap pa rin talaga. Etong case ko naman, well, nakwento ko na to ilang beses sa mga video ko eh. Alam ng karamihan ng mga nakanood sa akin na isa akong IT na nung pandemic nawalan ako ng trabaho, tapos nag-vlog na ako ng bike, tapos ayun, nag-boom yung channel ko, nagsinimulan ko na. Dati natatakot ako mawala ng trabaho dahil siyempre mahirap nga naman, lalo IT na computer technology or technician, taga-ayos ka ng computer, madaming may course na ganyan. Kalaban mo dyan, mga Lasal, mga 4-year course, di ba? Yung sa akin kasi, hindi ko naman talaga pinangarap maging IT. Ang pangarap ko talaga, maging astronaut. Bata pa lang ako. Nakakatawa mang isipin, pero yun talaga yung pangarap ko nung bata ako. Maging astronaut. Dahil nga, imposible dito sa Pilipinas yan. Hindi naman tayo pinanganak sa US. Wala namang aeronautics dito na ano. Meron aeronautics kaso sa aeroplano. Aircraft mechanic, pilot, mga ganon. So yun talaga pangarap ko. Pero since hindi ko na nga siya ma-reach, at ito na talaga yung ginagawa ko ngayon. Actually hindi naman talaga, to be honest, hindi naman talaga malakikitaan dito sa ano eh, sa pagbablog. Sa akin sa case ko lalo naman ako ng 100,000 subscribers sa YouTube, yung channel ko na yun. Yun yung bumubuhay sa akin mula pandemic. And sa anak ko, nakakapagpadala ako sa kanya. Kaya nga down ako, sobrang lungkot ko, na-depress talaga ako nung nawala yung ano ko, YouTube channel ko, kasi main source of income ko yun eh. Ngayon, may bago naman akong YouTube channel na monetized na din, kasi hindi naman malaki din kumita, kasi nga konti pa lang yung subscribers nun, di ba? Sa akin kasi may part na aminin ko na rin, may part na rin naman na ginagawa ko to para din kumita ng pera. Oo, to be honest lang, ginagawa ko din to para kumita ng pera. At the same time, ang kagandahan kasi dito, ginagawa ko din yung gusto ko, o nagagawa ko din yung gusto ko. Wala akong boss, oras ko, hawak ko, wala akong hinahabol na deadline, mga ganon. So yun, pansin ko yung dinadaanan natin nga pala, may iba ko muna. Dinadaanan natin parang mapununan. parang pakibyang na to eh. Tama ba itong dinadaanan natin? Tingnan ko nga. Ay, zigzag! Oo, dito nga. Ito pala yung zigzag ng Bataan. Oh my gosh. Ito yung zigzag nila. Hindi pala malaki ang kalsada na to. Tapos mayroon pang van sa likod ko.
Huwag ka lang gagabihin talaga dito. Nako, pag ginabi ka dito, walang mga ano oh. May mga ilaw din, kaso nga lang magkakalayo. Ayun, solar oh. Magkakalayo yung ilaw. Magkakagalit. Hindi sila bate. Ayun, ang bawat corner may ilaw naman. May poste ng ilaw, kaso nga lang, tangina, haba din ito. 4:30 tayo makakarating dun sa ano, sa view deck. 21 minutes. Mabilis lang to. Oy, shish, 1 bar na lang pala ako. Pag may nakita akong ano, papagas na ako. Buti napansin ko yung gas ko. Parang pakibiyang. Pakibiyang yung feels dito. Zigzag ng Bataan. Pagod na ako. Alas 4 na. Kailangan matapos ko to ng mga 5:30 at least. Kaya medyo bibilisan natin yung ano, yung pag-vlog dun sa location para makaano kaagad tayo. Makasibat kaagad tayo. Kasi thank you po. Kasi pag ginabi ako, hindi ko pa sigurado kasi yung pagkakampingan ko dun eh. Hindi ko pa sigurado eh. May magtatakip silim na. 2 oras na lang, madilim na. So base naman sa ano ko, mga 5:30 nandun na ako sa pinaka ano. As long as iaanuhin ko yung oras. Ayaw kasi abutin ng gabi na wala akong talagang tutuluyan na ano. Maganda yung ano natin eh. Medyo bundok yung last na nasa mapa ko eh. Zigzag. Huwag ka lang maubusan ng gasolina dito. Wag lang talaga. Legit. Ay. Para kang papuntang Kabyang eh. Imagine mo yung likod ng bundok na yan, iikutin pa natin yan, sa likod pa niyan. Sa likod pa niyan tayo pupunta, yung bundok na nasa harap. Ito siguro yung sa lahat ng ride ko, ito pa lang yung craziest idea na nagawa ko na Bataan Loop. Na may mga side trip. The craziest idea, so be it, na mag solo ride. Woo! The craziest idea of so be it. One bar na lang. Pero abot to. Aabot tayo dun. Uy, shit. Putang ina mo. Sorry. Para napamura ako dun. Ang bilis tong truck. Hanip. Sorry. Gulat ako eh. Ang bilis ng ano niya eh. Siko yun eh. Gulat din siya eh. Sa takbo niya parang kabisado na niya tong daan na to eh. Kasi kung baguhan ka lang, truck ang dala mo, dadaan ka dito, babagal. Lalo sa mga corners. Dami pa.
18 minutes. Ang dami pa nating ano. Busina. Oh, busina. Effective yung busina eh. Pag mga sikong ganon. Effective yun. Puro siko. Ah, jeez. Sumasakit na yung likod ko, promise. 3 beses ako naglakad paakyat, 3 bundok. Hanip. Di ko alam kung pang ilang episode na to pinapanood nyo. Kasi maikli na tong ano eh. Pero mahaba tong ano. Magkakatabi na tong dalawang kasunod. Magkatabi na to eh. Yung dalawang view deck. Along the way lang din naman. Di na tayo halos bababa or lalayo sa motor natin. Pagod na, katawang lupa ni Soviet. Lord, bigyan mo pa ako ng lakas para dun sa ano, pupuntahan ko. Thank you, Lord. Uy. Siko yun Siko, gid. 9 kilometers or 15 minutes nandun na tayo sa isang pupuntahan natin. Siguro tamang ano lang tayo dun, tamang vlog ng konti para mapakita ko lang sa inyo. Huwag ka lang talagang maubusan ng gasolina dito sa Soviet. 1 bar ka na lang tapos zigzag pa to. Effective yun. Diba? Puro mga siko yun Siko, gid. Another siko na naman Puro siko dito. Damn. Mahirap pala to pag diloop mo, Bataan loop nang nakabike ka. Pagod ka dito. Yung literal na ikot lang, tas nakabike ka, hindi mo pwedeng gawin tong ano. Mas laspag ka kapag ginawa mo tong ginawa. Nakamotor na ako laspag pa rin ako dahil dun sa mga inakyat ko na bundok. Pero solid yung gulong ko. Mahigit 100 kilometers na yung 200 pala. Mahigit 200 kilometers na yung natatakbo ko. Itong Pi Cobra. Sana matibay talaga siya. Sana wala maging aberya. Lord, ikaw na bahala. Alam kong hindi mo ako pababayaan at pamilya ko. Okay, 13 minutes, 7.3 kilometers. Wala palang gas station dito, pero malamang may mga bote-bote na ano dito. Sa mga tindahan. Pero abot pa naman to. Kamaya. May Kamaya pala dito. Military checkpoint. May Kamaya coast pala dito sa Bataan. Oy, sheesh. Dumadaan na tayo sa gilid ng bundok. Kaya pala ganito yung ano, yung ambience. Nag-landslide dito. Mga bato.
Tignan nyo yung nasa mapa ko. Ayan, oh. Zigzag. Matindi. Oy, shish. Ano to? Gilid na tayo ng bundok kaya pala ganito eh. Ito na oh. Oy, shish, 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 shish. Uy, may ilog. Ilog yan. Oh, parang ilog. Oh, ilog nga. Ayoko nang usisain. Gagabihin na tayo eh. Magka-alas 4:30 na. Uy, may mga lupa sa ano. Nag-landslide pala dito. Oo, natatandaan ko na yung fields dito. Parang yung dumaan ako sa ano, Sierra Madre. Oo, papuntang Antipolo. Ito yun. Yung parang sa Marilaki. Papuntang Marilaki. Ito yun. Ganito yung fields doon. Hindi ka pwedeng gabihin. Yung kanang side mo na bundok, mga Sierra Madre na. Oo, ito yun. Ganito yung fields doon. Mabundok doon eh. Dami pa. Diyos me. Ayan o, tinan nyo yung mapa ko. Ang daming kulay blue pa pag zigzag. Hanep. Buti hindi pa gabi. Diyos me. Imagine kung alas 6 ako dumadaan dito or alas 7. Baka nag-aama namin na ako dito. Pero 9 minutes na lang, 9 minutes nandun na tayo sa pupuntahan natin. Yung isa, magkatabi lang to eh. Or magkasunod eh. Uy, ganda ng view dito. Pero pag ganun pa tayo dyan eh. Gaganon tayo. Uy, ayos oh. Gaganon yan eh. Iikot tayo eh. Oh, sabi na eh, gilid ng bundok na to eh. Oh. Wala nang kabahayan dito ah. Huwag ka magbiblink. May gas ka pa. Maniwala ka. Huwag ka magbiblink fuel. Oh, mga aso na nadarag. Ayusin mo ha. Huwag ka magbiblink. Wala pa tayo sa ano. Wala tayong kasabay oh. Bumababa na si Haring Araw oh. Binibilangan na tayo ng ano. Maya ka na bumaba, Haring Araw. Please lang. Lapit na. Uy, shit. Uy, lupa. Huwag ka pa preno. Malupa dito. Medyo kakabahan ka talaga dito pag dumaan ka ng gabi na. Lalo baguhan ka lang dito. Eh tayo, baguhan tayo dito eh. Literal na wala tayong kasabay. Nakakatakot. Ako lang oh. Wala nakakasalubong. Parang walang dumadaan dito. Diyos me. Excuse me po. Diyos mio. Wait lang. CR break lang ako dito. Wait lang. Okay, CR break. Dan, tignan nyo yung dinaanan natin. Doon tayo nang galing oh. Sa likod niya no.
Likod ng bundok na yan. O, tingnan nyo, grabe, di ba? Tindi. Kaya ako na humanap ng spot na mapagkakampingan natin. Wow. Ninyo, doon tayo galing sa kabila. Okay, may gas pa naman tayo. Ah, sarap. Pag morning siguro maganda dito. Ganda dumaan. Yung sunset oh. Yun oh. Sunset, man. Pero against tayo dun sa ano eh. Parang paharap na sunset. Uy, ganda ng taas oh. Parang sarap mag-camping dyan oh. Kaso nakakatakot. Total darkness yan mamayang gabi. Oo, itong pupuntahan natin. Magandang spot to. Oo, nakita ko na to sa vlog. Alam ko na, yung lalakad ka ng konti o didiretso ka lang. Medyo magtatagal tayo ng konti. Konti lang. Kasi papasok to eh. Parang open field siya. Wow! Woohoo! Grabe oh! Dito ka magmamaneho ng magbomotor. Tingnan mo naman. Ang ganda ng Bataan. Grabe. Woohoo! Sarap mabuhay. Mabuhay si Soviet. Mabuhay si Soviet. Pogi si Soviet. Magandang tugtugan dito yung ano. Yung they said one day you leave this world behind, so whether that ever remember. Alam niyo yun? And all the time and it's been a minute time. Kalimutan ko yung title. Ganda. Sheesh. Shisha ball. Uy, may kasalubong din tayo. Gas check. Okay, meron pa. Inisip ko kung pwede kayo mag-camping dun sa ano, sa lugar na yon. Hindi ba delikado dun? Gusto ko sana mag-camp dun eh. Inisip ko baka delikado. Kasi malupa dun eh. Uy, what's this? Ginagawa pa. Ano yun? Okay, may gas pa tayo. Mukhang maghahanap tayo ng raw spot for camping ah. Legit. Wala tayong nakakasalubong. Isa lang oh. Yan, malapit na. Ganda rin siguro ng view dito sa pupuntahan natin.
Malapit na tayo. Dito. Kaliwa. Dito yun eh. Dito. Dito nga, oo. Ito. Hindi ako pwede magkamali. Dito yun. Oo nga, ito nga yun. Woohoo! Woohoo! Yes! Ito ba? Doon pa. Wow! Tignan nyo naman! Woohoo! Napatayo na ako sa motor. Oh. Wow! Hanep! Pero lumagpas na tayo. Tingin ko walang spot dito. Walang camping spot. Ano na to eh? Lagpas tayo. Oo, walang camping spot dito. Dito yun eh oh. Dito oh. Ito yata. Etong side. Na puro lupa na. Ito yun. May damo na pala. Ayun, nagkaroon ng damo. Oo, eto nga yun, nagkaroon lang ng damo. Wow! Woo! Ganda! Ito yung Tanikala viewpoint. Woo! Sama na, ikutin ang Pinas. Bawat liko may bagong kwento. Ganda, solid! Yung may kotse na. Bawat kilometro, bagong destinasyon. Sama na Ganda oh! They said one day you leave this world behind.